Nandiyan na sila. Nandiyan na sila, Nay. Huwag mo silang papasukin. Nahihirapan na ako, Nay. Ayaw ko na. Ibigay na lang ako sa kanila, Nay. Hindi ko na kaya. Sakit na ng katawan ko. Magandang araw po sa inyong lahat, mga katribo. Ako po si Teodelio, ang narrator ng channel na ito, na may pamagat na mga kwento ni Teodelio. Sana po ay suportahan ninyo na lumago ang channel kong ito upang patuloy pa tayong makapagbigay ng maganda, nakakatakot at makatindig balahibong kwento para sa inyo. Magandang araw sa inyo, mga katribo. Bago ko simulan ang ating kwento sa araw na ito, ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe, like and share upang mas marami pang maabot ng ating mga kwento. At kung meron po kayong karanasan o kwento na nais na ibahagi sa ating tagapakinig, ay maaari po kayo mag-send ng istorya sa mga kwento ni Teodelio 03@gmail.com. Simulan natin ang kwento at takutan. Ang istorya ang inyong mapapakinggan, mga katribo, ay karanasan mismo ng aking kapatid at hiningi ko ang kanyang istorya at pahintulot upang mabigyan ng buhay ang kwento dito sa ating channel. Taong 1979, lalawigan ng Occidental Mindoro. Itong mga panahong ito ay dalagita pa lamang si Ate Ana. Mula lang kami sa payak na pamilya, mga katribo. Ang aking tatay ay magsasaka, politician, o naglinis naman ng kuko ang aming ina. Siyam kami magkakapatid, mga katribo, at panglima naman si Ate Ana. Pagbubukid ang pangunahing pinagkukunan ng aming pagkakakitaan. Gayon din ng aming magulang. At yun na din ang aming kinagisnan. Minsan kapag nagtanim naman ng palay, ay nagkakabisilya ang aming ina. O ito yung tagapamagitan sa may-ari ng bukid at mga manananim ng palay. Siyempre dahil marami kami, ay marami rin kaming marunong magtanim ng palay. At doon kami kumukuha ng aming pang-araw-araw na gastusin sa aming tahanan. Tulad ng ulam, kape, asukal at bigas. Pati na rin pambaon sa eskwela. Lagi kami magkakasama nila Ate Ana sa pagtatanim ng palay. Dahil 10 taong gulang na ako ng mga panahong iyan, ay natuto na rin ako magtanim ng palay. Huminto na din si Ate Ana ng pag-aaral sa mga panahong iyan. Nang aking tanungin ay ayaw niya na daw mag-aral at nahihirapan siya sa eskwela. Ate, bakit di ka na pumapasok sa eskwela? Ayaw mo na ba mag-aral? Ayaw ko na mag-aral. Nahihirapan naman ako makasabay sa eskwela eh. Yun na lamang ang naging sagot sa akin ni ate. Nang matanong ko siya tungkol sa madalas na pagliban niya sa eskwela. Dahil sa nagdadalaga na itong si Ate Ana ay nagkakaroon na ito ng mga kaibigan na minsan ay nakakasama niya rin sa pagdayo ng taniman sa ibang lugar. Minsan ay hindi namin nakakasama si ate sa taniman ng palay dahil nga mas malayo na ang kanilang pinupunta na taniman. Nay, niyaya ko ng mga kaibigan ko nang makitanim ng palay sa kabilang baryo. Medyo may kalayuan iyon kaya mas maga kaming aalis bukas. Ganun ba anak? O siya, sige. Basta mag-iingat kayo ha. Lalo na't hindi kayo taga roon. Baka kung mapano kayo at mapaaway pa. Opo, Nay. Kasama ko naman sila Barang at Maridel. Kaya may makakasabay ako sa pag-uwi mamaya. Kinabukasan nga ay maaga pang nagsigayak sina Ate Ana at mga kaibigan nito. At dahil susunduin pa nila ang kanilang ibang mga kaibigan at maghihintay pa sila ng kanilang sasakyan papunta sa pagtataniman nila. Masaya pang umalis sina Ate Ana at mga kaibigan nito habang nagtatawanan. Ngunit nang dumating na ang kinahaponan ay nagulat na lamang kami dahil si Ate Ana ay inuwi nilang parang iba ang estado nito. Parang hindi na si ate ang nakikita namin dahil mukhang magulo ang buhok nito at iba din kung makatingin. Ayon sa kwento ng mga kaibigan nito ay ayos naman daw nung una si ate. Nagbibiruan pa nga sila habang nagtatanim ng palay. Ngunit bandang hipon ay nag-iba na ang timpla at nag-iba na din ang kilos nito. Kaya nabahala na ang kanyang mga kasama sa trabaho at mga kaibigan nito.
Maya-maya daw ay bigla na lang ito mawala ng malay sa bukid. Mabuti at pauwian na nang nangyari ito sa kanya. Kwento pa ng mga kaibigan ni Ate Ana ay habang binubuhat nila ito ay parang 3 tao ang katumbas ng bigat nito. Kaya agad sinabi ng isa sa mga kilala nila rito ay may sabid nga si ate. Sa mga hindi nakakalam, ang sabid ay tinatawag sa amin. Ito yung may elementong nakasapi o gumagambala sa isang tao. Balik tayo sa kwento. Dahil nga may alam din ito sa lihim na karunungan. Mukhang may sabid si Ana. Ay mukhang may nakatipo siya dito eh. Nagsimula pa lang yan kaya hindi kaagad gaano nakaporma ang nasa loob nito. Pagdating nga sa bahay ay kaagad na nagbihis si ate. Pero medyo pagod ito at wala sa wisyo makipag-usap. Pinabantayan rin nila nanay si ate kasi alam nila na pwedeng bumalik ngayong gabi ang nanggagambala kay ate. Noong una ay okay pa naman, ngunit maya-maya lamang ay nakarinig na kami ng sigaw ni Ate Ana. Nagwawala na ito. Agad kaming nagtakbuhan sa loob ng kwarto kung saan naroon si Ate Ana. Nadatnan ko na lamang na hawak-hawak na siya nila nanay at iba pa nilang kaibigan. Wala kasi ate mga katribo. Hindi pang karaniwan ang kanyang lakas. Kung 2 o 3 lamang kayo magpipigil sa kanyang pagwawala, ay kayang-kaya niya kayong magpatumba. Nag-iiba na din ang itsura nito na tila ba gustong pumatay at iba na rin ang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi lalaki ang nasa loob niya dahil hindi naman ito malalim ngunit may pagkagaragal ito. Bitawan niya ako. Paulit-ulit at pagsigaw na wika nito. Nagliliyad na siya sa kagustuhang makawala sa pagkakahawak sa kanya. Alam niyo yung mga sinasapian sa mga pelikula katribo? Ganun na ganun. Kayo na bahalang mag-imagine kung paano. Basta kung paano nyo nakikita, ganun na ganun. Nakakatakot ang mga tingin ni Ate Ana. Para bang tumatagos sa kaluluwa ang bawat titig nito. Alam mo yung pagtititigan kanya ay hindi lang sa pisikal na katawan mo ang nakikita niya. Pinatawag na din namin ang tiyahin namin na isang manggagamot. Ngunit nang dumating ito ay nasa kalmadong sitwasyon na si Ate Ana. Dahil kahit paano ay nandun na isa pa naming tiyahin na mas malapit sa amin kaya mabilis siyang nakapunta. Nagdadasal ito ng kung ano-ano at hindi ko maintindihan at pinapahira ng mga langis na may orasyon. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon ay ilang araw naman na naging maayos si Ate Ana. Kaya nakakaalis na si nanay upang makapaghanap buhay. Pinahabili na lang sa amin nanay. Nabantayan si Ate Ana. Ako anak, kayo na muna magbantay kay ate nyo ha. At maglinis ako ng koke na Marieta at Esang. Para naman may pambili tayo ng bigas na mayang hapon. Ha, kayo nang bahala dyan kay ate ninyo. Sige po nay, kami na po ang magtitingin dito kay ate. Basta nay, umuwi ka din agad kasi natatakot kami dito pag si ate lang kasama namin sa bahay eh. Hindi namin alam ang gagawin namin kung sakaling sumpungin na naman siya. Marahil ay mayroong magtataas ng kilay o mapapatanong dyan, eh di ba marami silang magkakapatid? Bakit sa amin iniiwan si ate? Saan ang iba nilang kapatid? Sa mga panahong iyan mga katribo, ay ang mga nakatanda naming mga kapatid ay maaga pang nakipagsapalaran sa Manila. Kaya kaming mga elementary lamang naiiwan sa bahay. Si Ate Ana, ang pinakamatandang naiwan na kasama namin sa bahay. Balik tayo sa kwento. Nagpatuloy naman ang mga araw na maayos ang kalagayan ni ate. Ngunit isang araw, habang nag-aasikaso si nanay para umalis at maghanap buhay. O anak, dito muna kayo ha at alis muna ako saglit. Habang kami ng nakakabata kong kapatid ay naglalaro sa labas habang si Ate Ana naman ay tahimik lamang itong nakaupo sa plastic na upuan sa harapan ng aming bahay. Magtatakip silim na din ang mga panahong iyan katribo. Habang naglalaro kami ay tinitignan ko lamang si Ate Ana sa kanyang kinaroonan. Ngunit nang may dumaan itong manok ay mabilis niya itong nahuli at nawakan sa leeg. Kaya naman mabilis kaming tumakbo papalapit sa kanya. Ate, bituan mo yung manok. Baka mamatayan. Papagalitan tayo na may-ari niyan eh. Inilit kong tanggalin ang manok sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ngunit maniwala kayo sa hindi mga katribo, ay wala na itong dugo at buhay. May naiwan lamang na
kunting dugo sa kanyang pulsuhan. Pagkatapos nun, agad na naman itong tumakbo sa loob ng bahay. Kaya agaran naman ang pagsigaw namin, nakakabata kong kapatid. Nay, si ate tumakbo na dyan sa kwarto. Kung susumpungin na naman. Dahil sa bilis ng pagtakbo ni ate, ay hindi na namin nagawang habulin siya. Agad niyang naisara ang pintuan. Ngunit madali naman namin itong nabuksan dahil kawayan lang naman ang aming pintuan sa kusina. Pagkapasok namin sa loob ng kwarto ay naabutan namin sila nanay na nagpapambuno ni ate. Si ate nakahawak sa buhok ni nanay habang pinipilit naman ni nanay na tinatanggal ang kamay ni ate sa pagkakahawak nito. Sa mga oras na nay agad namang nagsipuntahan ang iba naming pinsan at kapitbahay upang tulungan kami. Mga katuwa pa dito mga katribo ay hindi pa natatapos si nanay ang kanyang pangitaas ng damit dahil agad niyang pinuntahan si ate sa kabilang kwarto. Pagkatapos na mahawakan si ate sa magkabilaang kamay, sumigaw ito ng, "Nandiyan na sila! Oh, nandiyan na sila! Huwag mo silang papasukin! Huwag mo silang papasukin! Mantis ang mga yan!" Patuloy lang sa pagsigaw si Ate Ana ng mga kakaibang boses. Dumating na palang aming tiyahin na manggagamot. Pagkapasok ni Auntie Susan ay lalong nagwala si ate na para bang nanggagalit ang nasa loob nito. Papalapit pa lamang ito ng kwarto ay nagdadasal na itong si Auntie Susan at may mga binabanggit ito na hindi namin maintindihan. Habang nagpapakawalan ng mga orasyon si Auntie Susan ay siya namang pahid ng mga langis ng may orasyon. Ang isa pa naming tiyahin, ang tawagin namin ay si Mama Muray. Kung ano-ano ang pinahid sa kanya, may mga langis na may halamang gamot na kargado ng dasal. Malakas itong nakasapi kay ate at panay pa rin ang pagpupumiglas nito. Ngunit mas malakas ang karga ng aming tiyahin, kaya naman napalabas nila ang sapi kay Ate Ana. Maya-maya ay nagsaya ito sa mabagal at parang nahihirapan na boses. Tama na, Nay. Nahihirapan na ako. Ibigay niyo na lang ako sa kanila. Hindi, anak. Lumaban ka. Lakasan mo ang loob mo, anak. Dito lang si nanay sa tabi mo. Ngunit kasabay nito ay ang pagkawala ng kanyang malay tao. Halos pagod kaming lahat sa ilang minutong pakikipagbuno kay Ate Ana. Halo-halo na, pagod at takot. Nang may masmasan si ate ay agad naman itong kinausap ni Mama Muray. Nene ang tawag niya kay Ate Ana. Kumusta pakiramdam mo, ne? Ngunit ilang sandali lamang ay nagwika ito ng, "Bakit ang daming tao?" Batang nakasapi kay Ate Ana sa mga sandaling iyon. Wika ni Auntie Susan. "Usapin mo, saad naman ito kay Mama Muray." "Anong pangalan mo?" Ngunit ngingiti-ngiti lamang itong si Ate Ana habang nilalaro ang mga kamay nito. Dahil sa mga sandaling iyon ay hawak pa ni Mama Muray ang Biblia ay pinabasa niya ito. Sinubukan kong meron pang sanib itong si Ate Ana dahil hindi naman mapanakit ang nasa kanyang katawan sa mga sandaling iyon. So, yun ang mga katribo. Pinabasa sa kanya ni Mama Muray ang Bibliang hawak-hawak nito. Noong una ay tinititigan niya lamang ito, pero mga isang sandali pa ay nagsimula na ito magbasa. Dahil sa gilid lamang ako ni Mama Muray, ay kitang-kita ko kung saan ang binabasa niya. Alam niyo ba mga katribo kung paano siya magbasa ng Biblia? Ang pagbasa niya ay hindi sa simula, kundi sa tapos ng bawat talata. Pabaliktad ito tapos paket ang kanyang pagbasa. Kaya naman nagtawanan lang kami sa loob ng kwarto dahil tumatawa din naman ang nasa loob ng katawan ni ate na tila bang nakikipaglaro lamang ito at walang balak na manakit. Maya-maya lamang ay kusa na lamang nawala ang nakasapi kay ate. Noong medyo naimasmasa na si ate at nakapagpahinga na ay doon siya tinanong ni Auntie Susan. Ayon kay Ate Ana, "Nagsimula po ante sa bukid habang nagtatanim ako ay may napansin akong nakatingin sa akin. Pero di ko naman pinapansin kasi akala ko ay mga katulad ko lang din na nakikitanim ng palay sa bukid na iyon. Itong babae at may kasama itong bata. Ngunit nang paghahapon na po ay nawala na ito at nang hinahanap ko ay wala na sila sa paligid.
at di ko na sila makita. Doon na nga daw ako nawala ng malay, ante. Nung pumasok sa katawan mo, sino sila? Anong itsura nila? Yung isa po, ante, para siyang reyna. Maganda ang kalahati ng kanyang muka. Ngunit ang kalahati naman ay ubod ng pangit. At ang isa naman ay bata. Gusto niya lang makipaglaro. Kung papasok sila sa aking katawan, ante, ay sa talampakan ko po sila dumadaan, kaya sumisigaw na ako na nandyan na sila dahil sa tuwing papasok sila ay masakit. Parang pinipunit ang aking talampakan at para akong binupukpog. Yan ang naging testimonya ni Ate Ana sa amin at kina Auntie Susan. Pagkatapos ng gabing iyon ay patuloy ang gamutan kay Ate Ana. Alaga din siya sa dasal at mga pangontra. Naging okay naman si Ate Ana ng mga panahon iyan. Hanggang sa nakapangasawa na nga si Ate Ana. Fast forward tayo. Ikalawang sapi at gamutan. Naitan, Batasan, Occidental Mindoro. Taong 2000. Itong mga panahong ito ay nakapag-asawa na nga si Ate Ana. Ngunit wala pa silang anak ni Kuya Jun. Ang ganda pala dito sa lugar niyo, love. Tahimik at sariwang hangin. Malayo nga lang sa bayan pero okay na to kaysa sa bayan nga. Masyado nang maingat magulo. Oo nga, love. Magugustuhan mo dito lalo na at malapit kami sa ilog at meron din pwedeng pagliguan sa itaas ng bundok na kung tawagin namin ay baong. Minsan umaakyat kami doon para maligo. Hayaan mo minsan, love. Dadaling kita doon. Sa mga hindi nakakalam, ang baong sa amin ay para siyang balon na malaki na may iba't ibang lalim at laki na siya namang binabagsakan ng tubig mula sa itaas na nagmimistulang falls. Ganda dun, love. Lalo na at magandang panahon. Kapag kasi maulan, malabo ang tubig at madulas ang mga batong akitin kaya delikado. Talaga ba, love? Sige, sige. Gusto ko yan. Makakapasyal din ako. Hindi ba't nasa loob iyon ng gubat? Di makakuha pa tayo ng mga putas doon. Oh, love. Sagot naman ni Kuya Jun. Sa mga panahong paglalagi nila Ate at Kuya Jun sa kanilang bahay ay hindi naman ganong katindi ang mga pagsapi kay Ate Ana. May mga panahon lamang na tila ba tulala at di mapakali si Ate Ana. Ngunit sa kabila ng pinapakita ni Ate Ana ay laging nandyan si Kuya Jun para alalayan at bantayan siya. Minsan ay ang mama naman ni Kuya Jun ang nagbabantay kay ate kapag namumundok sila para manguha ng kahoy na ibinibenta sa bayan. Isang gabi ay habang pauwi si Kuya Jun mula sa kanyang trabaho ay nadatnan niyang sinusumpong na naman si Ate Ana. Nagwawala na naman ito. Mabuti na lamang ay nandun ang mga magulang at kapatid ni Kuya Jun na siya namang kaagad na nag-aasikaso kay ate sa tuwing sinasapian ito. Mang, ano nangyari kay Ana? Bakit sinusumpong na naman ba siya? Bakit hayaan niyo naman maabutan ng takip silim dyan sa labas ng bahay? Naku anak, hindi iniwan yan sa labas ng bahay. Nagkukwentuhan nga lamang kami kanina Bigla na lamang siyang nanahimik at di na kumikibo. Maya-maya nagwawala na nga. Akin ang babaeng ito. Hindi niyo ito makukuha sa akin. Akin ang babaeng ito. Ganun at ganun lamang ang nagiging paulit-ulit na sinasabi ng nasa loob ng katawan ni ate. Jun, tawagin mo ang magagamot doon sa gilid ng bundok na si Mang Adong. Pagmadali ka anak. Baka hindi natin kayanin ang kasapi kay Ana. Mabububog lamang ang kanyang katawan. Opo. Sige, opo nay. Aalis na ako. Sana nandun pa sa bahay si Mang Adong para naman maabutan ko pa siya. Sige na anak. Mag-iingat ka at siguradong may pipigil sa'yo sa daan. Basta, tumiretso ka lang at huwag mo silang papansinin. Nakarating naman daw ng maayos si Kuya Jun dun sa bahay ng manggagamot. Maliit lamang ito ngunit napakalinis at pakiramdam niya maraming nakatira dun at marami nagmamasid sa kanya mula sa kubo. Tao po, tao po, magandang gabi po. Mga Dong, tao po. Mga Dong, paulit-ulit na tawag ni Kuya Jun kay Mang Adong. Maya-maya ay may lumabas na isang di masyadong katandang lalaki sa kubo at may dala itong ilawan na nagsisilbing liwanag nito sa kanyang kubo. Magandang gabi po Mang Adong. Papasensya na ho kayo sa pang-abala.
pwede ho ba ninyong tulungan ang aking asawa at sinasapian na naman eh. Nagbaka sakali lang ho akong makatulong. Makatulong ho kayo sa amin upang tuluyan ng mawala ang mga gumagambala sa kanya. Utal-utal na wika ni Kuya Jun habang hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. Ganun ba? Kayo bang nakatira sa paanan ng bundok na malapit sa ilog? Wika nito sa mahinahon na boses. Oo, Mang Ador. Teka, paano nalaman ni Mang Ador na doon kami nakatira? Sa isip-isip lang ni Kuya Jun. Pagkatapos ng maikling usapan ay kaagad na umalis si Mang Adong at Kuya Jun sa kubo. Habang nasa daan ay hindi maiwasan makaramdam ng hilakbot ni Kuya Jun dahil daw sa bawat ilang metro nilang pagtakbo ay iba't ibang nilalang ang nakikita ng manggagamot na siya namang sinasabi kay Kuya Jun. Kaya panay ang pagbitaw ng orasyon ng manggagamot habang nakaangkas sa likurang bahagi ng motorsiklo. Aba, parang ayaw ninyo kaming makauwi ng buhay ah. Teka nga, merong inalabas na kung ano si Mang Adong sa kanyang bulsa at isinaboy ito sa hangin at doon unti-unti naging maayos ang kanilang pagtakbo na kanina ay halos hirap na hirap sa pag-usad. Nang makarating sila sa bahay ay patuloy lang sa pag-angel si Ate Ana. Ngunit ng mga sandaling iyon ay nakatali na ito upang hindi makapanakit. Pagpasok ng manggagamot sa loob ng bahay ay lalo pang nagwala si Ate Ana at nagsisisigaw. Ngunit sa isang kumpas at salita lamang ni Mang Adong ay biglang nanahimik si Ate Ana at nawala ng malay. Ang sabi ni Mang Adong ay medyo malakas ang nakasapi kay ate at gusto na siya nitong kunin at isama sa kanyang lugar. Mabuti na lamang ay handa si Mang Adong at alam niya ang kanyang gagawin kaya walang kahirap-hirap na napaalis ang sapi kay Ate Ana. Jun, bukas itutuloy natin ang gamutan upang tuloy nang umalis ang gumagambala sa asawa mo. Maghanda ka ng puting buhay na manok at kamangyan at uling. Sige ho, Mang Adong. Kinabukasan ay sinimulan na ang ritual na panggagamot kay Ate Ana. Hindi na naidetalye sa akin kung ano ang tawag sa proseso ng panggagamot na ginawa ni Mang Adong. Pero ang sabi ni Kuya Jun ay habang ginagamot si ate ay nakasapi dito ang nanggagambala at nakaharap naman dito ang manggagamot habang naka-Indian seat. Kitang-kita daw nila Kuya Jun kung papaanong umaangat sa pagkakaupo si Mang Adong habang mabilis na nagsasalita sa hindi maintindihan na lingwahe. Hanggang sa isang malakas na sigaw na lang ang narinig nila mula kay Ate Ana at nawala na ito ng malay. Pagkatapos ng gamutan na iyon mga katribo ay naging maayos naman ang kanilang pagsasama at di na muling ginambala si Ate Ana. Sa kasalukuyan mga katribo ay malalaki na ang mga anak ni Ate Ana at Kuya Jun. Namumuhay ng maayos kasama pa rin ang kanyang asawa na hindi siya iniwan sa kabila ng pagsubok na dumaan sa kanila. Diyan nagtatapos ang kwento ng aking kapatid na si Ana mga katribo. Sa unang yugto ng aking kwento tungkol sa kababalaghan na nangyari sa aming pamilya. Abangan niyo po ang iba pa nating kwento at sama-sama tayong matakot mga katribo. Kayo po, ano ang inyong kuro-kuro sa ating kwento? Meron ba kayong parehong karanasan na tulad kay Ate Ana? Comment down below. Panatilihin lamang po natin ang respeto sa bawat pananaw o paniniwala ng bawat isa. Muli po, maraming salamat po sa inyo mga katribo. Ito po ang inyong Tio Delio.